Romans 11:36, for from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Again, for from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Let's pray. Father, we thank you, God, sa oras pong ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil lahat kami dito, O Diyos, ay masasabi namin na sanay na kami, O Diyos, sa karakalan ng iyong gawain. Alam namin kung kailan kami papasok, alam namin kung kailan yung queue namin, kasi kabisado na namin ang mga nangyayari, O Diyos. Pero I pray, God, wag nga po nawang maging cycle ito, wag nga po nawang maging nakasanayan lang namin, kaya kami pumupunta. But God, may we choose to be here, God, dahil sa inyo, O Diyos. Dahil yon sa kapurihan namin para sa inyo, dahil yon sa pagsamba namin at pasasalamat namin, at bilang pagbabalik namin ng kapurihan at pagsamba sa inyo. Sabi nga po ng aming senior pastor, kasama sa paglilingkod, kasama sa pagsamba, ay ang pakikinig ng iyong mga salita. Kaya po kami ay dadako ngayon sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko po na bigyan po ninyo kami ng bukas na kaisipan, bukas na puso, upang sa gayoy marinig namin at maitanim sa aming mga puso ng may pataba, O Diyos, ang anumang marinig namin ngayon, Panginoon. Maaring hindi na first time ang mga maririnig namin ngayon, at meron din namang hindi talaga first time, and I pray patuloy pa rin po kayong mangusap sa amin. Patuloy pa rin kayo, God, na manahan at gumawa sa kalagitnaan namin. Maging ako, O Diyos, na gagamitin po ninyo as a preacher sa hapong ito, O Diyos. Dalangin ko po ang inyong pagsama, dalangin ko po ang inyong presensya, dalangin ko po ang inyong anointing, at continue to give me wisdom and courage, God, yung katapangan na ipaglaban at ibahagi, ituro ang iyong buhay at banal na salita. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, so good afternoon everyone. Nasa series pa rin po tayo ng Forged, no? Forged na inumpisahan natin last 2 weeks ago, no? Na inumpisahan ni Mr. Jagar, no? And then sinundan ni Miss Joy, no, which is last week. And then last 2 weeks na pag-usapan po natin is yung pananalangin, no? Pananalangin. What to pray, where to pray, when to pray, ano pa ba? How. Ayan, napag-usapan. And then last week nabuksan din ni Miss Joy ang Acts prayer. Acts prayer, no? Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. And of course, hindi pa rin tayo tapos sa ating series na pinag-usapan nating Forged, no? At ang pinag-usapan natin, we've been tackling about prayer, no? Pananalangin, pamangati sa Kapampangan. So, of course, ngayon, ganun pa rin. Kung last week, napag-usapan yung what, where, when, how, and then last week, then last week yung Acts prayer. Ngayon naman, ang pag-usapan natin is why in Jesus' name? Why in Jesus' name? Or, why do we pray in Jesus' name? Why do we say in Jesus' name at the end of our prayers? Bakit ba natin binabanggit ang phrase na yan? Bakit ba natin nakasanayang sambitin yan kapag nagpe-pray tayo or humihingi tayo? Why in Jesus' name? Bakit nga ba? Kasi hindi po lahat ng tao na bumibigkas niyan, hindi lahat ng Kristiyano alam ang bagay na yan. No? Why in Jesus' name? So, yan ang pag-usapan natin at ang title natin, of course, in Jesus' name. Everybody say, in Jesus' name. Amen. So, yan ang pag-usapan. Diyan iikot ang ating topic ngayon sa hapong ito. So, prayer.
no? Kapag nagpe-pray tayo, at the end of our prayers, lagi nating sinasabi, in Jesus' name I pray. God, I ask this in Jesus' name. Or minsan, kapag nagde-declare ka, in Jesus' name. In Jesus' name. So, binabanggit natin yan. Madalas natin binabanggit yan. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi lahat ng Kristiyano, hindi lahat ng believers, lalong-lalo na yung unbelievers, alam ang bagay na ito. Bakit nga ba sa pangalan ni Jesus? Bakit nga ba in Jesus' name? So now, narito tayo ngayon para pag-aralan why in Jesus' name. Why do we pray in Jesus' name? Bakit tayo humihingi sa pangalan ni Jesus? Bakit natin binibigyan, ginagamit yung phrase na in Jesus' name? Pwede namang diretsong amen na lang. No? So why in Jesus' name? Sige, tuloy-tuloy tayo. Of course, number 1, why in Jesus' name? Of course, it is a commandment. Isa itong kautusan. Basahin ko lang, John 14:13-14, NIV. And I will do whatever you ask in my name. Si Jesus yan. So that the Father may be glorified in the Son. Sabi ba niya, you may ask me for anything in my name, and I will do it. No? So alam nating lahat na isa sa mga utos ni Jesus nung nabubuhay siya is ang pananalangin. Of course. Naituro ni Jesus sa mga disciples niya kung paano manalangin, and naituro niya rin na humingi ka. Mag-pray ka. Pero makikita natin sa verse na ito na not only He asked them to pray, but He asked them to pray in His name. No? Tinuro ni Jesus na manalangin ka, pero malinaw dito na hindi niya lang tinuro na manalangin ka, because manalangin ka sa pangalan ko. Sabi ni Jesus. At napakalinaw po dyan. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Napakalinaw po, no? Parang ganito lang yan eh. For example, yung nanay mo, yan, or yung tatay mo, uutusan ka, makihingi ka nga ng kalamansi doon sa kapitbahay, doon sa tabing bahay. Sabihin mo, pinapahingi ni Apong Mercy, Apong Janelle. Mga ganon. Like, inutusan ni Jesus yung mga disciples, inutusan ni Jesus yung mga kausap niya to pray to us. At hindi lang yon, to pray to us in His name. Gamitin mo ang pangalan ko, sabi niya. Parang yung nanay mo nga, sabihin mo sa kapitbahay, humihingi ako. Sabihin mo doon sa kausap mo, nagpapahingi ako, nagpapahiram ako. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. No? Malinaw po? It is a commandment. Isa po itong kautusan. And let's move on. So number 2, of course, why in Jesus' name? Kung una, it is a commandment. Now, number 2, sige? Jesus is the only way. Amen. Sabi nga dun sa kanila, one way, Jesus, you're the only one that I could. No? Jesus is the only way. Amen po. Jesus is the only way. Sabi niya sa John 4:10-6, na si Jesus din na nagsabi, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father maliban sa akin, except through me. So si Jesus din po ang nagsabi niyan. So nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, at ngayon makakahingi tayo sa pamamagitan niya. No? So it's been in the history of the Bible and history of humankind na si Jesus lang ang tanging daan. Si Jesus lang ang tanging daan sa salvation. Si Jesus lang ang tanging daan para makahingi tayo. Si Jesus lang ang tanging daan para makuuwi tayo. Si Jesus lang ang tanging daan. No? Jesus is the only way. At napakalinaw po yan na si Jesus mismo ang nagsabi
malinaw sa Biblia, malinaw na malinaw sa salita ng Panginoon na Jesus answered, I am the way. Siya ang daan. Siya ang paraan natin para makalapit, para magkaroon ng kaligtasan, para makalapit at makahingi tayo sa Panginoon. Noong pinag-aaralan ko itong preaching, nung palang magbibigay ng mga topics, nung sinusulat kung ano yung topics for August, for July, for September, October, hanggang December, binibigyan na ng mga preachers. And then, nung makita ko yung September series, which is 4, nakita ko agad yung Why in Jesus' Name. And dali-dali kong sinabi, sige, ako na dun sa Why in Jesus' Name. Kasi before pa maibigay sa akin ang topic na ito, alam ko na po ito. I've researched about this already. Napag-aralan ko na ito at alam ko na yung kung bakit ba why in Jesus' name. Kaya nagpresenta na ako. I volunteered to have this topic, no? I chose this topic. So, singit ko lang, doon kasi sa pag-aaral ko ng why in Jesus' name, sabi niya doon sa article na yon, si Jesus ang daan, sabi niya, kasi mismong tayo, hindi natin kayang humingi. Anong ibig ko sabihin? We are sinners, tama? Sinners tayo. And then, hindi tayo yung gumawa ng paraan para luminis tayo. May ginamit ang Ama, which is si Jesus. No? At dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng kaligtasan. At dahil kay Jesus, na-reconcile tayo kay Father. At nakasulat din po yan sa Bible. No? Dahil kay Jesus, nagkabalikan yung tao at yung Ama na dati nang nagkahiwalay, na dati nang separated, na dati nang sira, na dati nang wala. Pero dahil kay Jesus, uli namong Jesus sa Kapampangan, dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Nagka-reconciliation tayo kay Father. So, ganun din sa pananalangin. Wala tayong kakayahang humingi. Sinong naniniwala dito na may karapatan siyang humingi? Wala. Kasi lahat tayo'y palpak. Lahat tayo ay sinners. Lahat tayo ay mali. Lahat tayo ay failures. Pero dahil nga dumating si Jesus, si Father mismo yung gumawa ng paraan para ibigay si Jesus, nagkaroon tayo uli ng relasyon sa Ama at ngayon makakahingi tayo uli namong Jesus. Dahil kay Jesus. No? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Maraming tinatamaan yan. No one comes to the Father except through me. Pwedeng tamaan yung salvation. At pwede ding tamaan yung prayer. No? Pwedeng tamaan yung paghingi. Pwedeng tamaan yung relasyon. No? Kung hindi mo kilala si Jesus, kung hindi mo pinaniniwalaan na si Jesus yung dahilan kung bakit may relasyon ka sa Ama, hindi pwede. No one comes to the Father, no one can talk to the Father except through me. No? Even yung pakiusap natin kay Jesus na lang. Kaya tayo mayroong abilidad na makiusap sa Kanya dahil din sa Kanya. Because He died on the cross para sa atin. Amen? So, why in Jesus' name? Una, it is a commandment and Jesus is the only way. Pangatlo, why in Jesus' name? Why do we pray in Jesus' name? Pangatlo, sige po, to declare His authority. So dito tayo tatagal, to declare His authority. So ang ibig sabihin lang declaring His authority is, it is an acknowledgement of His power and submission to His will. No? It is an acknowledgement of His power and submission to His will. Pagpapailalim sa Kanyang kalooban. Pagpapailalim sa Kanyang nais. No? Acknowledgement, pagkakilala na may makapangyarihan ang Panginoon. Kasi,
Hindi lahat alam ito. Kung yung una at pangalawa, alam nila yon, no? Maraming may alam dun eh. Turo yon, kautosan yon, at yung pangalawa ay alam nila na si Jesus ang daan. Pero dito, I doubt, alam lahat ito. I really doubt it. No? Number 3, to declare His authority, at ang ibig sabihin lang yan is acknowledgement of His power and submission to His will. Kasi may mga tao na ginagamit ang phrase na in Jesus' name sa maling paraan. Or should I say, maraming taong nananalangin at ginagamit or nagdi-declare sa pangalan ni Jesus sa maling paraan. No? People that are misusing in Jesus' name, ito yung mga taong ginagamit yung in Jesus' name by forcing God's approval. No? Yung nagpe-pray ka and then you're declaring in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, pero mali yung nasa puso. They are forcing God's approval. Na para bang nagpe-pray ka, para bang sinasabi mo na, God, ito yung will ko. God, kailangan mong payagan ito. Parang ganon. And then, meron din namang mga taong bending God's will into human's will. Binabaluktot. Parang nililigaw or parang pinapalitan ang kalooban ng Diyos. Pinipilit na palitan yung kalooban ng Diyos para maging kalooban ng tao. So, napakarami pong tao nito. So, I'm here to say na we do not use in Jesus' name to force God to do something for us. Hindi po siya Panginoon. No? Hindi po siya Panginoon, or kaya nga Panginoon siya. Hindi ikaw yung Panginoon niya. Siya ang Panginoon mo. We do not use in Jesus' name to force God to do something for us, but we use in Jesus' name to believe in what He has to do sa certain situation mo. No? Hindi natin sinasabi na in Jesus' name. We do not pray para mabago ang kalooban niya. We do not pray para piliin ng Diyos yung kalooban natin. Hindi tayo nagpe-pray para ipilit yung gusto mong mangyari. Kailangan kapag nananalangin ka, however powerful your prayer is, malinaw pa rin sa'yo that God's will exists. No? Kailangan, kahit pa na isang oras kang nagpe-pray, kahit pa na powerful kang mag-pray, kung hindi malinaw sa'yo that God's will exist, nagsasayang ka lang ng oras. Nagsasayang ka lang ng oras. Hindi natin ginagamit ang phrase or yung in Jesus' name para magkaroon ka ng kapangyarihan at mabago ng kalooban mo ang kalooban niya. Ginagamit natin in Jesus' name para kilalanin ang kanyang kapangyarihan at mabago ng kalooban niya ang kalooban mo. No? We do not pray, we do not ask, we do not pray, we do not ask in His name para masabi natin that we are powerful. Na alam natin yung dapat para sa atin. Na dapat alam natin yung kalooban natin. Ginagamit natin in Jesus' name para kilalanin ang kanyang kapangyarihan at mabago ng kalooban niya unti-unti ang kalooban natin. No? Kasi sometimes we pray or we use in Jesus' name without knowing His will. Kailangan malinaw pa rin sa'yo, nakapikit ka man nagpe-pray, nakamulat ka man nagpe-pray, or malakas, mahina man ang boses mo, dapat malinaw sa'yo, kahit pa na buong puso kang nagpe-pray, kahit pa na faithful ka sa prayer mo, faithful ka sa ministry mo and prayer, kailangan, alam mo pa rin na nag-e-exist ang kalooban ng Panginoon. At hindi mo kayang palitan, hindi mo kayang baguhin ng lakas ng boses mo, ng lakas ng pagpe-pray mo, at paggamit mo ng in Jesus' name, ang kalooban niya. We use in Jesus' name without knowing His will. At ito po ang nakakalungkot doon. At ito ang problema. Kaya nga, ang tendency ganito.
Kapag nagpe-pray, tapos hindi niya nakuha or hindi nangyari, nagagalit. Magtatampo. Nawawalan ng gana. Nawawalan ng ganang mag-pray, nawawalan na ng ganang mag-serve, nawawalan ng ganang mag-worship, nawawalan ng ganang mag-attend sa church. Kasi hindi alam. Ang alam niya lang, pag nag-pray ako, mangyayari ito. Pag humingi ako, and I use in Jesus' name, and I pray and use in Jesus' name, mangyayari ito. Pero hindi po ganon. It doesn't work like that. Kaya, we have to acknowledge na may kapangyarihan ng Panginoon and He has His own will bilang kasagutan sa mga panalangin mo. Amen? Anong sabi sa James 4:3? When you ask, you do not receive. Bakit daw? Because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. No? Kapag humingi ka, hindi mo nare-receive. Bakit? Kasi mali yung paraan mo eh. Mali yung motive mo eh. Mali yung intention mo eh. Hindi diretso ang puso mo. Ang alam ng puso mo is yung kalooban mo. Paano naman yung kalooban ng Diyos? When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives that you may spend what you get on your prayer or on your pleasures. Lagi nating tatandaan, only His name has the power. Pangalan ng Diyos, ang pangalan ni Jesus, ang pangalan ng Panginoon lang ang may kapangyarihan. No? And He has His own will as a response to your prayers. Amen? As a response to our prayers. Kasi, at isa pa, we do not pray and ask in His name to take advantage. Hindi tayo nagpe-pray and we do not pray in His name. We do not use in His name to take advantage, to take it for granted. But we pray and ask in His name as a form of our acknowledgement and submission. No? Parang parang opposite, no? Kasi ginagamit mo yung in Jesus name, nagpe-pray ka naman eh. Pero ang sabi dito, no? We use in Jesus name para lumakas ka. We do not use in Jesus name, we do not pray para lumakas ka. Para mangyari ang kalooban mo. We pray and we ask in His name as an acknowledgement of His power and submission to His will. Amen? Anong sabi ni Jesus? Ito yung example. Naniniwala naman tayo yung greatest example natin, si Jesus, no? So, anong sabi sa Mark 14:36 sa ESV? Wala ba? Mark 14:36 ESV. Wala siya? Okay. So, ayun. Dito na lang. Mark 14:36 ESV, basahin ko siya, sabi niya, and He said, Abba, Father, si Jesus ito and He said, Abba, Father, Ama, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will. Si Jesus na mismo nagsabi. O anong version ni Luke? Sa version ni Luke naman, sabi ni Luke sa 22:42 sa NIV, Father, if you are willing, Father, if you are willing, take this cup from me. And then, dinagdagan niya, yet not my will, but yours be done. Sana all ganun manalangin, ano? Yung, yes, you have your prayers. Yes, you pray. Yes, alam mo yung mga gusto mo sa buhay. You know your wants and needs. And then you pray for it. You pray about it. Pero sana at the end of our prayers, lagi nating, sana may acknowledgement sa mga puso natin. Father, ang dami ko pong pinalangin, ang dami ko pong pinagpray. Father, ang dami ko pong pinagpray. Yet, hindi po ang kalooban ko ang mangyayari, but ang kalooban mo. Amen? Kasi, kahit anong pilit mo dyan, kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi mangyayari. Hindi mo ito
makukuha. And pwede natin gawing example talaga si Jesus. Na si Jesus na was about to na haharapin ang crucifixion niya. Anong sinabi niya? Abba, Father, all things are possible for you. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Remove this cup from me. Alisin mo ang basong ito. Alisin mo itong, remove this cup from me. Pero alam ni Jesus that it has to happen. Alam ni Jesus yung purpose niya kung bakit ipapako siya. Alam ni Jesus kung ano yung purpose niya. Yet, not what I will. Hindi po ang kalooban ko, but what you will. Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. No? Marami tayong paraan sa panalangin. Pwede nating gamitin yung Acts prayer, or pwede naman nating pagbalik-balik ta rin yun. Pwede. At yung mga matatagal ng Kristiyano, marami na basic na lang sa kanila mag-pray. No? Sa inyo, mga leaders and workers. Hindi na tayo ganong nahihirapan. Hindi na tayo ganong nahihirapan to express ourselves before God. No? Pero kasi ang nagiging mali, ang nagiging problema sa pananalangin kasi is mali nga ang motive. Mali ang purpose. Mali ang intention. So, it's not about how good you are in your prayer. No? It's about the heart. Kung naiintindihan mo ba talaga na kahit pa na nagpe-pray ka, kahit pa na you pray, you talk to God, you talk with God, kailangan maintindihan mo pa rin na sa dinami-dami ng will mo, sa dinami-dami ng pangarap mo, sa dinami-dami ng gusto mong mangyari, sa dinami-dami ng bagay na gusto mong makuha, kailangan alam mo pa rin that God's will exists. It does exist. So bakit pa tayo nagpe-pray? Anong kwenta ng pananalangin kung palang hindi natin makukuha ang mga gusto natin kung hindi kalooban ng Panginoon? Eh bakit tinuro pa ni Jesus mag-pray? Ang sabi ko last week sa Dungan, ako kasi yung preacher sa Dungan, why do we pray? Bakit pa tayo magpa-pray? Alam naman pala ng Panginoon ang kalooban natin. Alam naman pala ng Panginoon ang prayers natin. At hindi lang yon. Kung alam ng Panginoon ang prayers mo, alam ng Panginoon ang kalooban mo, at kung hindi niya kalooban, hindi mangyayari yan. So why do we pray? Bakit ka pa magpe-pray? Sabi ko, imagine a household na may father, may mother, may son, and daughter. Imagine them. Imagine a family. Imagine a family, imagine a household na nakatira sa isang bubong, na nakatira sa isang bahay na hindi nag-uusap. Imagine Kuya Jagar, Miss Jubel, at si, ano kasi pangalan? Jaira. Imagine them na hindi nakikipag-usap sa bawat isa. May relationship kayang mabibuild? May love kayang nabubuo sa kanila? Nakikilala kaya nung anak yung ama? Nakikilala kaya nung ama yung anak? Why do we pray? To build a deep relationship with Him. Amen. Why do we ask in His name? Why do we pray? Bakit pa tayo magpa-pray? Alam naman ng Panginoon, to build a relationship. And of course, to know Him more. Para mas makilala mo ang pinaglilingkuran mo. Para mas makilala mo ang pamilya mo. Para mas makilala mo ang ama mo. Para mas makilala mo ang kaibigan mo. Paano ba nag-start ang mag-asawa? Ano lang ba yan? Bigla lang ba silang nagsama? O bigla lang ba silang nagsama and then nagka-baby sila? No. It all started with a conversation. Hi, I'm Jem. Ito, ganyan. No? It all started with a conversation. No. Why do we pray? To build a relationship. So, commercial lang yon. So, ayan, para lang alam natin, no, God's will exists. It does exist. Kailangan alam po natin yon. Na kahit pa na nagpe-pray ka,
kahit pa na powerful ang prayer mo, kahit pa na malakas ang boses mo sa pag-pray, hindi mangyayari yan kung hindi kalooban ng Panginoon. Kaya nga, importante sa atin as intercessors, importante sa atin as prayer warriors, na alamin ang kalooban ng Panginoon and to acknowledge it. Amen? So, ayun po ang pangatlo. And then ang pang-apat, He is our intercessor. Jesus, our intercessor. No? He is our mediator. Amen. Siya ang namamagitan para sa atin. No? Sabi sa 1 Timothy 2:5, "For there is one God and one mediator between God and mankind." The man, Christ Jesus. No? "For there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Christ Jesus." Sabi ni Timothy. At malinaw po yan. Napakalinaw. For there is one God. Iisa lang ang Panginoon. Iisa lang ang Diyos. At iisa lang ang mediator. Sabi niya, isa lang ang mediator between God and mankind. Sabi niya, si Mama Mary. Ay, hindi po. The man, Christ Jesus. No? For there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Christ Jesus. O baka hindi kayo naniniwala. Sabi sa Romans 8:34, "Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us." Pero bakit sinasabi mo, Mama Mary, intercede for us? Bakit mo sinasabi na pray for us? Iisa lang ang mediator. Iisa lang ang intercessor. Hindi ang mga santong kinakausap mo. Kaya nga po kayo na nanonood ng online, saan ba ako titingin? Kayo na nanonood ng online, iisa lang ang mediator. Iisa lang ang nag-i-intercede para sa atin. Hindi ang mga santo, hindi si Mama Mary, hindi ang anumang tao, si Christ Jesus lang. Amen. Jesus our intercessor. Pero ang daming tao, nakakalungkot, ang daming tao pa rin, bulag sa katotohanan ito. Napakalinaw na nga, oh. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Siya lang ang nag-intercede. Siya lang ang nag-mediator. Siya lang ang pumapagitna. Wala nang iba pa. So why do we pray? Why do we ask? Why do we pray and why do we ask in His name? Siya po ang namamagitan sa atin. Jesus, our intercessor. No? So malinaw. Why in Jesus' name? First, it is a commandment. Second, Jesus is the only way. Third, to declare His authority, of course, as an acknowledgement of His power and submission to His will. At panghuli, Jesus, our intercessor. No? Siya yung nandoon sa kanan ni Father, ni God, no? And is praying for us. And is interceding for us. Kalain mo yun, no? Hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Pinagpipray ka. Tapos ikaw, ni hindi mo mapag-pray yung kapatid mo. Ni hindi mo mapag-pray yung katabi mo. Ni hindi mo mapag-pray yung kasama mo sa ministry. Jesus, our intercessor. No? So, anong natutuhan natin sa hapong ito? No? We have to pray responsibly. We have to pray correctly. We have to pray directly to the one who hears. No? Pray responsibly. No? Kailangan alam mo yung mga pinagpe-pray mo. And of course, pray correctly. Pray directly.
to the one who hears. Huwag ka nang humanap pa ng ibang makakausap mo. Kumausap ka, direkta to the one who hears. Siya lang ang nakakarinig, siya lang ang gumagawa, siya lang ang may kapangyarihan, at siya lang ang may kalooban para sa mga panalangin mo. Pray responsibly, pray correctly, pray directly to the one who hears. Amen? Amen? Pray responsibly, pray correctly, pray directly to the one who hears. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Pwede po bang tawagin natin yung mga worship leaders natin? We're gonna sing a song. We all know na walang ibang pangalan, no? Walang ibang pangalan ang bida dito. Walang ibang pangalan tayong kinikilala. Walang ibang pangalan tayong kinikilala as our God, as our leader, as our role model, kundi ang pangalang Jesus. Amen? Sige, let's worship God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Singing moves and shakes the ground. Your beckon brings the rain and drought. Your glory spin the earth around, and your whisper makes your fire fall down. There's no other Yes. name, the name that stands through the ages. There's no other name
like yours, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. God, walang ibang pangalan. Walang ibang pangalan ang kayang mag-utos na huminto, God, ang ulan. Walang ibang pangalan ang kayang mag-utos na magpawala ng sakit. Walang ibang pangalan ang kayang mag-utos ng karamdaman na lumayas. Walang ibang pangalan na kayang mag-utos ng kasalanan na umalis. Ang pangalan mo lamang, Jesus. Ang pangalan mo lamang po, Panginoon, God, ang may kapangyarihan na gawin to do the impossible. To do yung mga bagay na hindi namin kayang gawin. To do yung mga bagay na hindi namin kayang paniwalaan. Pero you did the impossible, God. You did, God, you've done a lot of miracles. At ang pangalan mo lamang yon, Panginoon, Jesus, Christ Jesus, Kristo Jesus, ang may kapangyarihan, Panginoon, na gawin ang mga bagay na ito. Kaya ngayon, O Diyos, God, natutuhan po namin, why do we pray? Why do we pray in Jesus' name? Bakit ba talaga namin sinasabi na kapag nagde-declare kami, kapag nagre-rebuke kami, kapag humihingi kami ng healing, we shout in Jesus' name. We yell in Jesus' name. We declare in Jesus' name. Bakit ba talaga? Ngayon, nalaman namin, O Diyos, sa pag-aralan namin na God, napakamakapangyarihan nga, napakalawak nga, O Diyos, ng iyong pangalan. Ngayon, naiintindihan namin, O Diyos, na God, yes, you are powerful. You can do all things. Nothing is impossible with you. Pero mismong ikaw na aming Panginoon na namatay sa krus, kinonsider mo ang kalooban ng Ama. Kinonsider mo, O Diyos, yung will ng Father. And same goes with us. Kahit pa na naiintindihan namin, yes, we can pray about it, we can ask it, pwede kaming humingi. Pero God, may we remember, God, we should remember, we have to remember, God, that your will exists. Yung kalooban mo nandyan parate. Yung nais mo nandyan parate. So, i-consider namin ito sa mga trabaho namin, sa mga pag-aaral namin, mga desisyon namin sa buhay, even in our ministry. Have your way at makialam ka, O Diyos, sa mga bagay na ito. Dahil kung kami lang, kung masusunod ang aming kalooban, masisira at mawawala kami, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, kung madalas, hindi lang minsan, madalas, nangunguna ang kagustuhan namin kaysa kagustuhan mo. Sinasabi namin, lumalabas sa aming mga bibig na you are our Master, you are our Lord, you are our King, you are our owner. Ikaw ang nagmamayari sa amin. Pero madalas, hindi ikaw man nasusunod, patawarin po ninyo kami. Pabayaan mo nga, O Diyos, na magsilbi itong pagpapala, itong salita mong ito. Pabayaan mo nga na itong salita mong ito ay magsilbing daan, magsilbing paraan, at magsilbing pabor sa amin at pagpapala sa amin upang magamit namin ang buhay na ipinapahiram mo sa amin, O Diyos. Patuloy kang maghari sa lugar na ito. Nagaya ng aming laging sinasabi, ikaw ang bida dito, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa lugar na ito. Ikaw ang hari sa lugar na ito. Nawa, hindi lang ito lumabas sa aming mga bibig. Ito din ay mangyari, Panginoon. Sana'y mangyari ito, Panginoon, sa lugar na ito. Naway mangyari ito
sa lugar na ito, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, O Diyos. Thy kingdom come, Thy will be done sa lugar na ito. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu. Binabalik ko po sa inyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus.